Maliwanag na mata, maliwanag na puso, buksan ang lubos kong naintindihan ang aking sariling kalooban. Sunod-sunuran, hahaha, siguradong nakangiti ka at nagpapaliwanag ng maigi. Uri ng pagmamayabang na aksyon, magandang damit bago ang ganitong uri ng labanan, karaniwan tayo ay labis na hinahamak. Hindi tanga ngunit ngayon ipapakita ko sa iyo ang iyong estilo. Mayroon akong bagong antas ng inspirasyon para gawin mo yon. Ito ay hindi hangal, ito ay isang maginoo na paraan ng paggawa ng mga bagay. Dapat maging patas kayo, hahaha. 3 salita lang ang sinabi. Nagtawanan ng lahat sa digmaan. Haha, nahihiya lang akong umiling. 4 ang stupid yay ay militar din kahit kahit na hindi ko sabihin sa iyo ang iyong karunungan 3 o 5 beses malalaman ng bumaril. Hindi sa sandaling maaari mong gawing malinaw ang iyong boses. Ngunit ang pag-alam sa espadang ito ay hindi mahirap. May naiisip ka bang paraan para malutas ito o hindi? Ito ay mahalaga. Inihagis niya ang kanyang espada pasulong. Ang ilan sa mga espada ng Lao ay dumiretso kay Track Fan sabay sa Kuya Trao. Sundin mo ang pakulo, ang pangangailangan para sa pag-ibig, swordsmanship ng langit, 1 peres ng mga espada sa harap ko. Dapat ay maingat silang inihanda para mamatay. Ngunit kapag ang mga espada at malambot at masikip ang hangin sa harapan nila, ang mga sinag at sinag ay naging mahabang linya. Marahan na lumulutang sa hangin, bumuo siya ng 4 na panig na bilog sa paligid niya. Kaagad pagkatapos maghukay upang mapakilos ang espada, ang bawat matalas na espada ng hangin ay nakataka sa espada na sira, malamang kasing dami ng 1,000 espada. Katulad ng dati, ang mga espada ay hindi malapit. Dapat ay naging malambot. Kasing flexible ng isang hibla ng sinulid mula sa malayo, parang nahulog sa putikan, habang ang bawat piraso ng air sword ay nagbubuklod, nakita yon ng mga tao. Ang mukha ay nagiging hindi mahalaga. Pumapalakpak ang kanyang noo na tahimik na pinapagalitan, malamang masyadong bastos. Minamaliit pa rin ang pangkalahatang kompetisyon, 3 tono, hindi ko alam ang mga benepisyo ng solar system. Ang libu-libong mga kahon na ito ay bumabagsak sa langit. Walang paraan sa labas ng espada. Bago ang langit, ang lahat ng kanyang mga demonyo ay kontrolado niya. Malamang na mas malakas sila kaysa sa kanila. Ngunit ang parehong napupunta para sa mga Milokoton. Kung lutasin ito o hindi. Hindi sila sigurado. Marahil ay hindi medyo nataranta. Biglang umindayog ang kanang kamay ni Long Trao, may walang katapusang ingay. Ang bawat martir ay galit na pagbubuhos, basagin ang lahat ng mga espada ng hangin, hawak ng kamatayan ang Diyos ng pagkawasak. Kahit na walang sapat na enerhiya ngayon, ngunit ang mga ari-arian ay lubhang kapaki-pakinabang. Lalo na kapag nakikitungo sa banayad na air sword ng Peach, ang air sword na ito ay tinamaan ng kidlat. Parang tumama sa chord. Kaya mabilis na nagpaliwanag ang leon at nagseryoso. Ngunit ang puntong ito ay dapat na malinaw. Alam mo lang na hindi mo kaya. Dapat may kinabukasan. Gaya ng pag-analyze niya. Matapos masira ang mga espada, ang mga Milokoton ay hindi mukhang malungkot. Parang inaasahan na ang pinakadinamik na isip, ang mga espada ng hangin ay nabasag at ito ay naging pira-piraso. Bumalik sa mahabang espada sa Goldilocks, saglit lang ito ay dapat pakiramdam kakilakilabot. Ang hangin ay tumataas mula sa espada. Biglang exaggerated na naman. Siguradong shock ito. Sa wakas ay naunawaan ko ang katotohanan ng espada. Lumiko sa isang malambot na daliri upang balutin ka kumpara sa mga normal na tao. Ang mga espada ay bawat layer ng bakod. Para hadlangan ang kalaban, nahihirapang lumabas ang kalaban. Ngunit kapag may nakabasag ng mga air sword na ito, ang espada ay babalik sa katawan. Pangangailangan ng kemikalye brilyante ang enerhiya na ginamit upang iwaksi ang Kyaga sword magsasama sa air sword, bumalik sa muling pagdadagdag para sa katawan ng espada. Habang tumatagal ang laban mo, mas malala ang kalaban. Mahirap sisihin ang lalaking ito. Kahit alam mo ang espada niya. Kung hindi mo kayang lutasin, iyon ang ra.
Dahil kapag nakaalis na siya sa langit, siya ay may mataas na kamay maliban kung siya ay kumuha ng heart to heart. Kung hindi, mahirap magkaroon ng anumang relihiyosong interes. Malamig yata akong tumawa, hahaha, ito ay medyo kawili-wili. Mabilis tayong manalo. Biglang nagkaroon ng liwanag sa kanyang mga mata. Dumiretso ang foot pedal patungo sa pitch, kasabay nito, ang pinakamalikhaing isip. Parang kiya ang mga air sword, agad nalagyang muli ang mga lugar na siguradong madudurog pagkatapos ay ganap na ikulong siya. Siguradong nakita mo na ang sirko na ito. Maaari mong hayaan siyang magtagal. Ginawa akong mahulog sa Yangtze River, hindi kayang kontrolin ng pag-ibig ang sarili. Sumabog ang kamatayan sa kanyang mga kamay. Malamang na nag-indayog ng kawali, pasulong ito ay tulad ng isang dumadagundong na dragon. Kamatayan sa pamamagitan ng mabangis na puwersa ng paglipad para basagin at basagin ang swordplay. Tumama sa isang bakanteng kalsada, malamang umuusad ng maayos. Muling bumalik sa katawan ng espada ang mga nabasag na air sword. Ngunit ang natitirang mga espada ng hangin hindi ko mapigilan. Upang gumawa ng desisyon ang mga gasification sword ay nangangailangan ng ay brilyante sa matalim na talim. Mula 4 hanggang 8 direksyon gupitin sa solid, malamang pumapalakpak sa kanang braso, agad na binasag ng malakas na kidlat ang hot air sword. Muling kinokontrol ang quadruple, ang espada ay bumalik sa katawan. Sa katawan ng espada Feng Gong Magnification, nagkakalat ng higit at higit na kapangyarihan ito ang sandaling ito. Sa tingin ko ang mga tao ay mapupunta sa harap mo sa paghuhukay ng isang palayo. At down friction 3 segundo pagkalipol devil span, tumagos din ng espada ang namumuong titig. Chemical demand brilyante, sirain ang makalangit na espada loy ng Thian, pangunahan ang lumulutang na apoy bilang ganap na banayad, para bang ito ay ganap na pabago-bago, patuloy na nagbabago. Sa oras na ito, pagdadala ng kapangyarihan ng masasamang langit sa lupa, ang ang iyong kawali ay parang sea urchin. Mahabang heat shaker, hindi karaniwang agresibo, ito ay tulad ng kawali sa ibaba. Dapat nating basagin ang isang luha sa langit. Umalinggaw ang tunog ng metal fighting Thian, tho'y magkadikit ang isang espada at kawali, at pagkatapos dito mismo, naghiwalay ang magkabilang panig. Dapat bigla itong napigilan. Nanginginig ang katawan, pa tayo sa pwesto, naghuhukay pa, ito ay biglaan. Parang may puwersa sa harap mo. Itinulak ng 1-0 yarda ang layo. Nag-aatubili na pigilan ang aking katawan, hindi ako makapaniwala. Ano ang nangyayari? Dati may espada siya. Baka nasugatan ng kalaban. Ngayon buong puwersang tugon, gumamit ng kombinasyon ng batas at batas, siya ay binugbog pabalik ng kalaban. Siguro sa pagkakataong ito, sa tingin ko talaga nasugatan ng kalaban. Ngayon seryoso na siya. Hindi ko siya kayang saktan. Nakakatakot talaga ang binatang ito. Huminto ng pitch puff gulp, hindi makatawa ang mukha. Sa kabaligtaran, tila hindi pa ito nangyari. Hindi ko inaway si Jack sa isang tabi. Ay ganap imposibleng maramdaman ang nakakatakot na lugar ng ordinaryong Jack. Masyadong pervert ang katawan niya. Siyam ang mga espiritual na sundalo ay nabutas ng walang butas, tao pa rin ito. Malamang mas nakakamangha siya. Ang kanyang kanang braso ay isang unicorn. Walang kalaban. Sa ngayon, hindi pa lumalaban ang militar. Smooth sailing ang panalo na yon, pero hindi ako makapaniwalang napatigil siya. Nag-aalala siya tungkol sa isang away. Siyempre, may talento sa espada. Hindi lang kakaiba. Ngunit lahat sila ay parehong malakas na walang dungis. Ang hirap maging authentic. Ngunit nakita rin niya ang pangangailangan para sa isang transformed sword. Hindi naman talaga libu-libong espada. Kapasitor na tumatanggap ng puwersa, ito ay hindi eksaktong isang malakas na espada. Kaya kailangan na lang niyang magmadali. Huwag payagan ang conversion. Pagkatapos ang kanyang espada ay mahuhulog. Lumabas siguro ito sa harapan ko. Magkamot ng kawali, nagmamadali niyang kinuha ang kanyang espada sa loob ng 1 oras.
Siguraduhing lumipad palayo ang malakas na enerhiya ay tumagos sa puso at baga. Hindi niya napigilang iluwa ang isang higop ng sariwang dugo. Hindi sa pamamagitan ng isang ito. Malamang hindi sapat para manalo. Tumigil ka sa pagtawa at sabihing hahaha. Siyempre, hindi ka maaaring makipagkumpetensya sa katawan. Hindi kita kalaban. Kung may gagawin ka pa, sige. Kung hindi, aminin mo, nakikita kong magalang ka. Hindi ito magpapahirap sa'yo. Mukhang matagal na. Sa wakas ay umiling ako at tumawa. Siyempre. Sa sarili kong lakas hindi mo ako kaaway. Gusto ko lang subukan ng isang fan mula sa simula. Alam mong hindi mo kaya. Ito ang gusto kong sabihin sa iba. Hindi ako makaatras ngayon, hahaha, dapat mong iwasan ang paggising. Nagsisimula pa lang ang laban. Sa kanyang mga mata may kumikislap na liwanag. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang dugo sa bibig at muling tumayo. Ngunit gumalaw din ang iba pang 9 na eskrimador. Manood sa mga stand tumawa si Vu Then. Sa wakas natapos na namin ang laro sa pagkakataong ito. Tono ng Diyos ng Espada, parang hindi napagdaanan lahat ng miyembro. Hindi ako makapaniwala, this time may kinakaharap ako. 1-0 tao lahat sa labas. Hahaha, interesado siyang sabihin na ang tunay na kapangyarihan ng espada ay banal. Gusto ko talaga ng kaalaman. Bahagyang tumatango ang pamamaga ng Multo Sword God Tone mula sa middle 3-tone competition sa ngayon, parang lagi silang may tinatago. Dahil siguro sa 3-tone war dance. Unexpected lang. This time biglang nakatagpo ng matigas na straw nag-aatubili na gamitin. Umalinggaw ang tunog ng mabibigat, ngunit matatag na yabag ang 9 na disipulo ng Diyos ng Espada ay dahan-dahang naglakad sa kanilang likuran. Tulad ng kanyang walang patid na suporta. 2 mata na nakatingin sa solid side, mga mata na puno ng diskarte, bagaman nakita nila ang mga benepisyo ng katiyakan. Pakiramdam ko na walan ako ng lakas at natalo pa rin sa laban. Walang takot sa kanilang mga mata. Ngunit sa kabaligtaran napaka-steady, kalmado, dapat mong makita yon. Tahimik na tumatango bilang pagpapahalaga ang espada ng espada, alam ng lahat. Hindi ko maintindihan kung bakit. Dapat naramdaman kalahati ng karangalang iyon ay pag-aari ng iba pang 9 na disipulo. Sila lang daw ang may espada. Maaari itong magpakita ng tunay na kapangyarihan. Ang biyaya ng Diyos ay nauuna sa isang solem na hakbang. Sigurado akong alam kung peke ka. Pervert ng katawan ang mga normal na tao ay hindi mo kalaban. Ngayon ay maaari naming sabihin sa iyo ng maaga. Atakihin namin ang iyong mga kahinaan. Kailangan mong mag-ingat. Baka masabi mo kung ano ang numero. Lumabas ka na lang. Itutuloy ko talaga, umiling siya. Oo, ang lalaking ito ang numero 1 kaaway natin. Kahit old friends na kayo. Hindi mo rin magagawa yon. Pagkatapos ay ngumiti at sabihin sa aking kapatid, ang aking makalangit na Panginoon. Nakita mo ba na namiss ko lang bibig mo? Malapit nang ibunyag ang sikretong napakalungkot na natalo, naglalakad ka pa rin sa yapak ni Kuya Se, katatapos ko lang magsalita tungkol dito. Magsalita ka na parang hindi ka gumawa ng malaking tambak. Hindi ka mabibigo. Ang pagkatalo ay pagkatalo. Hindi man lang siya umamin na nagdadahilan. Ikaw yung tipo ng lalaki. Napaupo ako na nakayuko sa sama ng loob. Baka manalo ang kapatid mo. Bakit mo ako pinagtatawanan ng ganyan? Yan ang hindi mo inaamin. Kaswal yata siyang ngumiti. Peach, matigas na lalamunan, bahagyang nanginginig ang sulok ng kanyang bibig sa loob ng 1 oras. Lumiko ang iyong ulo sa ibang lugar. Hindi siya pinapansin. Salamat sa Diyos sa pagtawa. Kuya, siguradong nag-away tayo. Hindi ito personal na pagsubok. Walang kwenta ang napanalunan at natalo mo. Ang susunod ay talagang isang talo na labanan. Kapag narinig mo yon, sinindihan mo ang iyong mga mata at pumalakpak ang iyong mga kamay. Iyan ay isang mahusay na bagay. Ano ang isang personal na kahihiyan?
Gusto naming manalo ang team. Maging handa na magpatuloy. This time gusto mong manalo. Hindi ito magiging madali. Laging maglingkod na tawa yata ako. Ang kanyang mga mata ay tila hindi pangkaraniwang maingat pagkatapos ng ilang sandali. 1-0 tao eskrimador wine seal bawat tunog ng marahas na pagyanig ng kalawakan ay inilalabas 1-0 mahabang espada pagwawaldas ng lahat ng uri ng liwanag 1-0 tao sa katawan. Hindi ito dumiretso hanggang siyam. Malamang tao yon. With all the fighters sumisigaw ng malakas iyan ng kaluluwa. Kanilang mga espiritu. 1-0 tao ang nagpakawala ng espiritu ano ang gusto nilang gawin. Ghost pamamaga nagulat na sabi lumingon ka at tumingin kay Vudan Thu nakita ko rin si Vudan Thu na nakasimangot umiling ako ang kaluluwa ang batayan ng Diyos. Maliban kung ipagsapalaran mo ang iyong buhay sa isang normal na araw. Arbitraryong ilalabas ito ng line nilalabanan pa rin nila ang gaw-gaw sa abot ng kanilang makakaya. Ang kaluluwa ay mas madaling masaktan. At nakalabas na silang lahat. Ayoko nang mabuhay. Dahil yun lang. Magagamit nila ang kanilang buong kapangyarihan. Gusto talaga nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. 1 oras na bumuntong hininga ang Afid. Dapat ganyan sila, dapat kalaban ko sila. Ano ang ginagawa nila sa pagmamadali upang ipagsapalaran ang kanilang buhay? Tumawa si Vudan at umiling. Huminga ng mahabang panahon. Seryosong mukha. Tingnan ng 1-0 swordsman. Puno ng respeto. Alam mong hindi mo kaya. Tinalo nila ang kalaban. Wala talagang pag-aalinlangan. Ito ang kabanalan ng mga martial artists sa buong buhay nila. Ang 1-0 taong ito ay iginagalang pamamaga ng multo nang marinig nila yon ay tumango silang lahat bilang pagsang-ayon. Ngunit sa ngayon kahit na ang pinakamakapangyarihang dragon ay hindi nakalabas sa kuweba. Ang pagkakaroon ng magandang pag-uusap ay natural na nagbabago sa buong bagay. Halos itaya nila ang kanilang buhay. Ito ba ay hangal o hangal? Ang awa ng Diyos ay biglang sumigaw ng sigurado. Lalabas sila mamaya. Kung hindi mo mapigilan, dapat iwasan hindi namin hahabulin para kang natalo. Huwag maging matigas ang ulo at ipagsapalaran ang iyong buhay. Siguradong nagulat ka sa narinig mo. Though alam niya ang panlilinlang nilang ito ay nagpapatunay sa makalangit na takot Diyos ng mga demonyo, ngunit sa huli, may isang taong nagsasapanganib ng kanilang buhay. Pinakawalan mo ang iyong kaluluwa. Sobrang confident pa rin. Hindi ako natatakot na sirain ang iyong kaluluwa. Parang hindi siya naniniwala sa akin, kaya sabi niya. Sigurado akong hindi ka nagbibiro. Kailangan mong harapin ito sa iyong sarili para sa kabutihan. Sa pagkakataong ito atakehin namin ang iyong mga kahinaan. Nang matapos siyang magsalita ay dali-dali siyang natapos sa pagsigaw. Tumigil ang pag-flutter ng espada. Ang 10 espada ng kaluluwa ay nagsimulang magtipon sa isang lugar. Ang gitnang lugar ay unti-unting kumakalat ng kakaibang kapangyarihan. Parang seda na nakabalot sa siyam na natitirang espada ng kaluluwa muling. Sumigaw ng malakas. Nakatali ang puting liwanag na mga mata biglang nagkakalat ang buong cushion frame hayaang lumabo ang araw sa itaas. Marami itong napupunta. Hintayin mo si White. Nakikita ng lahat ang eksena. Takot sila sa mga salita. Wala na ang siyam na espada sa langit. Isang bar na lang ang natitira. Ngunit isang espada ng kaluluwa ni Kia ang nakakalat ito ay lubhang mapanganib. Gumagalaw lang. Ang 4 na panig na espasyo ay patuloy na nanginginig. Iyan ang kaluluwang Frances. Napasigaw ang puti sa takot. Ang mundo ay may kaluluwa. Hayaang maging isa ang kaluluwa. Mas malakas ang puwersa. Ngunit ang kaluluwang Frances na ito ay lubhang malupit. Maaari mong pagsamahin ang mga kaluluwa ng 3 tao sa isa. Napakahirap na ang 1-0 eskrimador maaari itong pagsamahin bilang isa. Ito ay isang himala. Sabi ng itim na lalaki, may espada sa langit.
Lahat ng bagay na may kaugnayan sa espada. Ang lahat ng mga alagad ay nagtipon ng kanilang mga kaluluwa. Ang pag-aaral ng Dharma ay magiging mas madali. Maraming ordinaryong alagad. Ngunit ang isang singaw ay nagpapalapot ng isa-zero espiritu sobrang nakakakilabot. Nakikita natin kung saan ang susi ay ang espada ay ang isla. Binasag ng espada ang frame. Kung papayagan mo ang lahat. Dahil ginagamit natin siya bilang tagapamagitan. Kaya naman makukumpleto natin ang isa. Angkop mahalagang teknolohiya, sabi ni Batch and May Master sa iyong kamay, lilitaw muli ang listahan. Ang mga vocal dancer natatakot din ang multo. Ang isa-zero kaluluwa ng isa-zero virtualization, isang puwersa ng espiritu na tiyak na nakakatakot, ngunit ang tunay na kapangyarihan sa tingin ko kadalasan ito ay nagmumula sa katawan. At ang kapangyarihan ng espiritu na hindi pa nakikita ng sinuman. Mahirap sisihin noong una ay kumbinsido ang mga Milokoton at langit marahil libo-libo ang dapat iwasan. Kung hindi mo mapigilan napakalakas ng espiritu. Siguro kung mahina ang kaluluwa. Kung hindi mo mapigilan hindi rin maiiwasan. Natatakot akong mamatay ang kaluluwa. Kung malakas ang kanyang kaluluwa. Malamang na masasaktan ang kaluluwa. May problema ang batang ito. Napabuntong hininga si Vudan though ipinanganak din ang mga aphids. Sa unang pagkakataon, tumigil ang mukha niya. Pamamaga lamang ng multo puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Dahil nakilala niya ang kalahati ng kaluluwa ng mundo. Ito ay ganap na hindi mahina. Hanggang saan siya walang otoridad. Na ngayon dapat na sa wakas ay lumitaw ang teroristang katawan ng batang ito. Katawan ng bata ay parang langgam sa apoy na humihila ng balabal ng lungsod. Humingi ng contempt para sa bilyon, ano ang gagawin ngayon, anong gagawin ko? Napakalakas ng kaluluwa. Sa pamamagitan ng puwersa na maaaring ihinto ng isang lay. Pagdedeklara ng kawalan ng malamig na tawa, ang unang taong namatay ng ganoon ay mabuti. Kapag narinig nila ito, wala silang pakialam. Dahil sa mahabang panahon wala kang pakialam. Yung ulo ng basahan din. Lahat sila ay balisang tumingin sa opisina ng payo. Dahil alam ng lahat. Siya ang pinakamaunawain. Baka makaahon sila sa panganib o hindi. Siguro dapat mong maunawaan ang pinakamahusay. Pero ngayon medyo natatakot na siya. Dahil kung gaano ito kalakas ngayon, anong mga trick ang nasa kamay. Hindi niya alam ang lahat. Hanggang sa nakita niya ang kalmado nitong mukha. Fantawa siya ng tawa kaya wala siyang magawa. Isa-zero mahusay na swordsmanship fusion para gumawa ng mahusay na soul sword, parang maliit na bundok. Pababa sigurado. Hindi pa dumarating ang mabigat na gas. Siguradong nanginig ang lahat sa paligid niya. Ang lupa ay pumutok sa mga piraso sa ilalim ng matinding presyon. Alikabok at graba, parang wala na tayo sa impluensya ng gravity. Singularidad na lumilipad sa himpapawid, ito ay dahil sa abnormal na presyon. Ay kinontra ang puwersa gawin ang lahat ng bagay na lumipad sa langit. Takot na takot ang mga taong nagkatinginan. Huminga sa malamig na hininga, isa-zero makapangyarihang soul fusion sword, ito ay mas malakas kaysa sa kanilang naisip. Ito ay dapat kung gaano kalakas ang Han. Maaari itong maging sanhi ng isang natural na kababalaghan. Pambihirang ganyan. Ang ganyang puwersa. Ito ay gumagalaw pa rin patungo sa hinaharap. Baka kamukha niya yung walang-wala. Kalmadong mukha ang nakatayo doon. Hindi ko intensyon na magtago. Kitang-kita ko na parang talon ang pawis ng mga tao. Ang buong mundo ay nanginig na parang tuyong araro. Hindi lang sila. Ngunit kahit ang mga naglalaban ng tao ay nakakuyom ang kanilang mga kamay, puno ng pangangailangan ng madaliang pagkilos. Ang dalawang posisyon ay nagsiwalat din ng hitsura ng kawalang galang. Isang galaw na nakakatakot ka, siya ito sa hukbo. Kailangan nating magtulungan sa siyam. Natatakot na walang lay ang makakapigil nito ng mag-isa, kahit na ito ay isang three-tone top. Kailangan din nating magtulungan para lumaban. Lamang kung ang isang tao ay maaaring aktwal na gumawa ng puntong ito.
Kaya tiyak na inilagay ko ang aking sarili sa 5 linya. Unang tao sa Kanluran Zoo ang susunod na araw ay pinalitan ang posisyon ng dandan. Ipinanganak, makikita mo rin na nakaharap ka sa espadang ito. Pero kasing solid pa rin ang mesang bato, buksan muli ang iyong bibig upang paalalahanan. Baka ayaw mo talagang iwasan. Iiling-iling ako kung iwas ako. Hindi ito patunay na natalo tayo. Alam mong hindi mo kaya. Maaari mong gawin ang puntong iyon. Baka mahiyain ako at mapasigaw ng 1 oras. Magaling yan. Patay na tao yan. Pagkatapos ng laban na ito, kahit sino ang manalo o matalo, maaalala kita. Pindutin muli upang baguhin ang kaluluwa. Espada lumitaw, bumaba ang matalas na espada. Ang espada ay dapat magkaroon ng mahusay na kapangyarihan, napakabilis na bilis. Kung dati ang espadang ito ay parang isang malaking bundok, dahan-dahang nahuhulog, bigyan ang mga tao ng mabigat na presyon, kaya ngayon ang espada ay parang tungkod sa mukha. Kumurap malapit, gusto nilang durugin ang kalaban sa karne. Ang hangin ng photographer, tinitiyak nito na ang lahat ay kailangang manatiling matatag. Nanginginig siguro ako kahit sigurado akong mananalo. Ngunit hindi nangahaspito seremonya, nagmamadaling isinara ng ang espada ay malapit nang dumapo sa kanyang katawan. Lahat ng tao sa audience ay nagmamadaling huminga. Mula sa loob ng kanyang katawan, isang mahabang tunog na binibigkas mula sa langit pagkaraan ng ilang sandali. Bawat tugma, pito discharge, aura dissipated ra 4 sides, biglang huminto ang espada. 1-0 tao sa pagkabigla ay hindi makapaniwala na nakadilat ang kanilang mga mata ang kanilang walang kapantay na espada. Bakit natural itong huminto? Hanggang sa makita mo ang bagay sa espada. Lahat ng bagong negosyo ay nakahinga ng malamig sa kanilang mga espada ng kaluluwa. May matalim na kawali na mahigpit na hinawakan ni Gao Pito Weste Aura ay patuloy na lumilitaw, ngunit sa likod ng Longtraw, isa itong iguana na may taas na 100 talampakan. Panatilihing malakas ang buong katawan. Ang mga mata ng dragon ay puno ng kamahalan, kinakabahan ang lahat. Ito ay Vu Thanfu. Ghost pamamaga, gumising, mahirap sisihin, last time kalahati lang ng kaluluwa niya ang ipinakita niya. Nagkaroon ng ganoong kapangyarihan. Kung hindi mali, ito ang Dragon Spirit sa alamat. Sa buong kanlurang Europa, mayroon lamang 2 bagong pinuno. Itigil ang tagumpay ng makapangyarihang espiritong ito. Pag-usapan dito ang nakakagambalang pamamaga ng multo ay lumingon sa kanyang ulo upang tumingin sa 2 laging cold ang 2 matanda. Puno rin ito ng kilabot ngayon. Nakatitig sa akin ng may katiyakan ng espiritu ng dragon ang mundo ng kapangyarihan, gustong matagumpay na magkondense na kasing hirap ng pagpili ng FE sa langit. Libu-libong hindi inaasahan, ginawa ito ng isang maliit na demonyo. At ito mismo ang nangyari sa taong iyon. Hindi ito magagawa. Nagkatinginan ang 2 lugar. Makikita mo ang excitement sa mata ng kalaban. Kanlurang Europa, sa wakas, mayroong isang mahusay na henyo. Sino sila? Mahirap sisihin dahil hindi ka natatakot. 1-0 pagkatapos ay huminto ka sa pagiging matagumpay. Diyos Dragon, tumawa si Yelin at umiling. Ngunit hangga't maaari. Baka mas malala pa ang kapalaran ng kaaway ko. Sandali lang, baka last time. Nabanggit ni Master na may magnanakaw. Mahabang gastrain, hindi ikaw ito, hahaha. Nang marinig iyon, nagtatakang sabi ni Vu Thanfu. Ano ang sinabi ng iyong kapatid? Mahabang pilay, wala akong masasabi. Deserve ng batang ito na maging kalaban ko. Hahaha, dinilaan ni Afid si Cho Kwa, tinipo ni Vu Than ang kanyang kawalan ng tiwala. O bumulong, Master, alam kong magaling ka. Pero hindi ko alam kung paano. Ngayon ay inilabas na niya ang Dragon Spirit. Nakikita mo siya bilang isang kalaban. Ano ang iyong kaluluwa? Ang sikreto, kahit malalaman mo rin mamaya. Mahiwagang tumawa ang leon. Kahit na mas kahina-hinala. Ngunit hindi sinabi ng monghe na ito, hindi rin siya nakapagtanong. Ngayon na malabo na nahulaan ng lahat sa digmaan, siralay ang kalendaryo ng kaluluwa.
Siguro nasasabik na ang lahat. Magsimulang magmadali at magmadali ang espiritu ng dragon, ang buong kanlurang Europa, ang Dragon King lang ang may anak. Ngunit ang dalawang Diyos, ang AC ay maaaring arbitraryong ibunyag sa harap ng mga ordinaryong tao. Napakasaya kung makita ka ngayon. Ito ay mula sa isang ordinaryong alagad. Nang karaniwan kunin ang pinakamaraming chai soul para maiwasan ang 1-0 chai y soul, tunay na walang kamatayan ang kaluluwa ng langit. Hindi lang sila excited. Excited sa huni ang 30 young archer ay nabalisa pa. Tumulo ang luha sa buong mukha ko, pinagsasama-sama ang Rahiven Dragon Spirit, yan ang galing ng magpi nila. Ito ay isang senyales na makakapunta sila sa A Institute. Tuwang-tuwa ang ina kaya nahulog siya ng 3 pulgada. Wala silang reputasyon. Marahil ang hinaharap ay magiging pinuno ng buong kanlurang Europa. Bakit ganyan ang lalaking ito nang hindi sinasabi ng maaga? Ang mga tao ay nag-aalala tungkol sa pagkamatay. Masayang umiyak. Naghuhukay ng malalaking mata at saka naggangalit ang kanyang mga ngipin at sinigawan siya. Baka may sinabi ka lang. Ang alam mong hindi mo magagawa. Mayroon kang dragon, walang hindi mo magagawa. Pinasaya pa niya ang matanda na namiss niya ang pisngi nito. Malamang hindi sila nangungutang. Ipinikit ko rin ang mata ko at sumigaw pabalik. Sabi ko mahirap mag-move forward. Hindi ito partikular na tumutukoy sa'yo. Bakit ka excited? At saka siya tumawa ng masama. Kung gusto mong lumaban ulit, mas mabuting tanggapin mo ang pagkatalo. Siya ay nagalit at nanlamig at umamin ng pagkatalo. Walang pinto. 1-0 ang ating mga kaluluwa ay nakipagdigma hanggang sa wakas at sumigaw ng malakas sa loob ng 1 oras. Nagsara muli ang 1-0 tao. Sa mata ay isang straightforward na diskarte, hindi pa atras. Bawat sipol na nagbubuklod sa tainga ay umaalinaw sa kalawakan ang kaluluwa ng dragon. Ang Angel Dragon Fixed Soul ay nagsimulang gumalaw, subukang iwasang makaalis sa longtraw. Malakas ang kaluluwa ng dragon. Ngunit ang espada ng 1-0 tao ay hindi mahina. Ang espada ay unti-unting nakatakas mula sa longtraw. Patungo sa ulo, tiyak hindi ako mangangahas na magmadali sa pito. Nagdagdag si Longtrao ng 3 pang bahagi katawan ng 1-0 tao na naghuhukay ng concussion, may matingkad na pulang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Kumakagat pa rin sila ng kanilang mga ngipin, bagaman ang espada ay patuloy na dumudulas. Mukhang mahirap pigilan si Longtrao. 2 ang malalakas na kamay ay patuloy na nanginginig, kailangan kong magbigay ng babala. Gusto mo talagang ipagsapalaran ang iyong buhay ng ganoon? Patuloy na ganyan ang essay o ako ay bugbugin mo hanggang mamatay? O ang kaluluwa mo ay dudurugin ng aking dragon? Kung marami akong mamatay, mamamatay ang katawan ko. Ngunit kapag natalo mo ang 7 espiritu, ang gastos ay mas mataas kaysa sa amin. Parang dead mind na sumisigaw ng mayabang. Alam mong hindi mo kaya. Ito ay akin. Kung matatalo tayo ngayon, buong buhay natin pagsisisihan natin ang hindi pag-commit ng forever. Walang araw para umakyat sa tuktok. Walang kahihiyan ang mamatay. Salamat sa Diyos, sumigaw ng dumadagundong na tunog sa kalangitan. Bago yon, akala ko martial artist ako. Ang alam ko lang manalo. Hindi ko alam kung ano ang relihiyon ko. Pagkatapos lumapit sa espada. Sa wakas may sarili na akong direksyon. Hindi kita inaaway ngayon. Ngunit dahil lamang sa hindi namin binigo magpakailanman sa parehong oras, sigaw din ng 8. Huwag kailanman panghinaan ng loob, magpakailanman huwag kailanman umatras. Huwag kailanman panghinaan ng loob, magpakailanman huwag kailanman umatras. Ang bawat isa sa kanila ay determinado. Dumudugo ang sulok ng bibig ko. Malamang isang maliit na tango. Mata biglang namuo, kagat ngipin, sinabi, ganyan ako naging perpekto para sayo. Friction 3, Extinction 2, ni demonyong mahabang kawali ang Dragon God ay sumisigaw, biglang tumaas ang kapangyarihan sa kamay ko. May tunog ng pagguho sa dakilang espada ng kaluluwa, lumilitaw ang bawat bitak ng katawan.
1-0 tao na naman ang nagulat. Sabay dumura ng dugo. Kinagat pa nila ang kanilang mga ngipin. Ang kaluluwa ay umuusad pa rin. Ang presyon sa kamay ay dapat na dahan-dahang nagtatapos. Ang kapasidad ng Long Trao Chai ay patuloy na lumalaki hanggang sa makumpleto ang press. Gagamitin ng kaluluwa ng dragon ang Dragon Trao Demon Trao wasakin itong Soul Sword. Pagkatapos 1-0 eskrimador ang magiging mga Diyos. Kamatayan, ngunit sa sandaling magawa ang desisyon. Biglang huminto ang kamay. Maya-maya, nagbago ang isip niya sa ibang set. Friction 3 ganap na third lulong devil soaking nagpasya ang seed seal na maging kaluluwa ng dragon na nakuhang muli ng Long Trao buksan mo ang iyong bibig. Pinalakas ng Yie ang tunog nagdadala ng dakilang puwersa ng espiritu mula sa langit at kaluluwa hanggang sa espada panginginig ang espada ni Kia pagkatapos ng napakalakas na pag-ukit nakakalat na espada ng kaluluwa naging 1-0 swords. Binugbog pabalik sa katawan ng may-ari. Marahas na inalog ang katawan ng 1-0 peach. Nagluwa silang lahat ng sariwang dugo. At bumagsak sa lupa ang matamlay na pagbagsak ay hindi maaaring tumaas na gulat ang lahat napakalinaw ng lahat sa huling sandali. Sa tingin ko sila ay dapat na nahulog sa pag-ibig. Hindi ang mga huwad na salamangkero ay palaging malupit na panlilin lang. Kaya naman nananatili tayo sa mga mapagkunwari. May pagmamahalan sa pagitan nila. Alam ng lahat. Ngunit ang magic ay hanggang ngayon ay walang galang pero noon dapat ay binigyan nila sila ng paraan ng pamumuhay. Kailangan mo na lang sumuko. Sila mismo ay ayaw. Ang sitwasyong ito kahit malamig ang pumatay. Ay buong pusong interesadong tumulong walang dapat sisihin. Iyan ang katotohanan. Siguro hindi talaga nagdalawang isip ang mundo. Maghanda upang sirain ang kanilang mga Diyos. Sa huling sandali lang, malamang ang mga kamay. Para masira ang kanilang swordsmanship bonds. Sinaktan lang nila. Na hindi alam ng maraming tao. Ispekulasyon ang kanyang intensyon. At ang labanan ng langit at lupa hustisya sinabi ng pinuno ng hukbong Aleman, ang Diablo ay ang Diablo. Ito ang banal na espada. Para makaali ang karton. Namulto sa trong 3 na karton ang mga masasamang tao ay masama. Ang ilan sa iyong mga trick ay nagtatago sa iba. Huwag hayaang makita ng iyong mga mata ang aking Diyos. Maliwanag kayong dalawa. Parang nakita na lahat. Pagkatapos ay nagmamadaling ibinaling ang kanyang ulo, patungo sa susunod na alagad mandaya. Nakikita mo ba kung gaano karaming pekeng magic? Sa pagkakataong ito ang mga eskrimador ay magpapasalamat sa kanila. Sino ang tunay na relihiyong Budista? Marinig ang salitang ito agad na lumapit ang isang alagad sabi ni Du sabi ni Kuya. Umaasa lang ang mga eskrimador ay maaaring maging kasing bait ng mga kapatid. Maliwanag na mata maliwanag na puso kitang-kita ko ang totoong mukha ng mga multo. Ang ibig sabihin siyempre. Kasing tapang ng kapatid. Ngayon ay napakakaunti, guro, labis akong nag-aalala. Ano pa? Million Duck Chai and Happy Tai isang set ng tumataas na water speaker buntong hininga, ito ang pinaka-inaalala ko. Walang matatalinong tao na katulad ko. Madaling lokohin ng mga kasinungalingan. Kaya naman lagi kong sinasabi sa kanila. Hindi ka dapat nakikipag-ugnayan sa mga galamay. Ito ay isang grupo lamang ng mga ito. Sayang naman at hindi ako pinakikinggan ng mga ordinaryong tao. Lalo na ang Titan Yin Body ang top 3 tones, baka mas responsable pa sila sa pagtanggal ng magic niya. Kayong dalawa ay hindi kailangang mag-alala ng ganyan. Nakikita natin ang industriya mismo. Ito ay maaga o huli ay kinansela sa kamay. Ang mga pangunahing. Walang ganoong dibisyon. Hindi man pantay. Sa langit at lupa mismo yan ang ginagawa namin sa taas. Mag-set up ng salamin para sa lahat ng relihiyon sa mundo ang alagad na si Kia ay patuloy na nambobola at ang pangalan ng unang alagad ng kanluraning henyo dapat para kay Kuya.
Tanging ang makasarili tulad ng kapatid maaaring kumatawan sa ating kanlurang Europa pagbati mula sa Alemanya, tila sumasang-ayon ako. But very fast bumaba ang tono ng mukha niya. Kung titingnan mo, sabihin mo ng ganyan. Pero kahit sa radyo, hindi tayo makalaban. Ang pamamaga ng multo ay hindi natin kayang labanan ngayon ay lumitaw muli ang halimaw. Dala ang espiritu ng dragon, sino ang demonyo? Nais ng Diyos na sirain tayo. Huwag kang mag-alala kuya, dati itong walang talo. Maagang huli ang unang tao sa kanluran ay magiging iyong kapatid. Walang katapusang tinatapik pa rin ng itim at itim na disipulong si Kia ang puwetan ng kanyang kabayo, napakakomportable ng milyong mga haliging Aleman, mga butas sa tainga, napakalinaw sa puso ko. Ang walang talo ay puno ng kalokohan. Sa huli, hindi na natin kailangang makita ang totoong bagay. Tono ng hustisya sa langit at lupa, hawak nila ang nangungunang tatlo sa loob ng 1,000 taon. Ngayon may ghost book na. Isang linya ng provokasyon, malapit na akong manalo sa unang tatlo. Natatakot siyang mahirap pangalagaan ang pangalan ng 3 tribo. Nakwalipikadong mag-isip ng 9 na tono ng ulo, maaaring mapanatili ang nadni, 0 pamagat sa puso ng pag-ungol, milyon-milyong mga Aleman ang nag-aatubili na umiling 2 mata na parang sanggol, subukang mag-isip ng solusyon. Sinabi ng istasyon ng radyo na siguro iniisip niya ang kinabukasan ng relihiyon. Kahit na ang ghost book cardboard ay down 3 tones, inilagay ko na lang ang katawan ko sa linya. Kung sisirain mo ang lahat ng mga espada ng kamatayan, tunay na guilty 3 tone, mahabang panahon ito ay magiging lubhang nakapipinsala sa pag-unlad. Kahit na ang essay ay lumilipat sa 5 to negatibo 3 raw, ito ay isang bagay. Gusto kong gantimpalaan ng Songlong Academy. Maging isang puwersa. Ito ay tumatagal ng ilang sandali. Umiling ang multo. Hindi ko nakikita na komplikado. Bago pa man yon, naglakas loob siyang patayin ako. Bakit mo pinapahalagahan ang mga bagay na ito? Kung ang mga ordinaryong alagad ng mahika ay gumawa ng anumang mali, sinasabi nito na ang manlalaro ay ang manlalaro. Halfway pabalik sa pagbabago. Sa nakikita ko, bigla na lang siyang wala. Kaya lang, tumawa si Vuthan at sinabing walang pagpatay. Lahat ng kutsilyo ay nasa leg niya. Biglang wala ng focus. Ay ang mago, kailan ka maaaring mag-zoom in sa iyong natural na pag-isip ng ganoon? Narinig iyon, tahimik ang pamamaga ng multo bilang isang mag-aaral ng mahika, napakalinaw niya sa isang bagay. Heavy gas friction magic, sa sandaling malapit na pansin, dapat mong bitawan ito. Kung hindi ka babalik, ipaglalaban mo ang sarili mo. Kung magaan ka, mabigat ka. Kahit psychologically nasugatan. Ngunit ito ay dahil lamang sa malamang na arbitraryong pinigil ng hindi niya alam. Mapanlait na sabi ng leon. Relihiyon man o magic. Kailangan nating lahat na sanayin ang isip sa huli. Sa natural na estado ng pag-zoom, sigurado akong may kakaiba sa pagkolekta nito. Ito ay mapapatunayan lamang. Mataas ang isip niya. At higit pa sa akin, mas marami siya. Kakaiba lang ang nararamdaman ko. Bakit niya pinapatay ang puso niya dahil sa pag-ibig? Hindi ito ang uri ng bagay na ginagawa ng mga multo. Sa pinakamataas na posisyon, taimtim na tumawa ang itim at sinabing batch. Nakikita ko. Ang mga batang ito ay katulad natin sa taong iyon. Puting Mizaithon, ibinaling ko ang aking ulo upang tingnan ang nakakabighaning mga mata, ituloy ng lahat ang observation chair, nakangiting bahagyang tumango. Tama, moralidad dito. Ang mga normal na tao ay mahirap makita. Ang banal na espiritu ay wala sa parehong landas. Ngunit ang ilog ay dumadaloy sa isang dagat sa tulay. Normal lang sa inyong dalawa na magkaroon ng sense of harmony. Katulad nating dalawa. Muli bilang sigurado kasama ang isang grupo ng mga eskrimador. Ngayon hindi na mali. Ang mundo ay kumikita mula sa peke. Hindi man lang makatakas, ipagpatuloy ang gasya na nagdarasal pa rin ng isang paraan pasulong. Ilan ulit? Hindi nila alam dahil hindi pinatay ni Kia ang pumatay.
Napakalinaw namin. Nakita niya ang 1-0 sa pinakamahusay. Parang nakikita ko ang anino ko sa panalangin. Kahit na ito ay isang malupit na shaman. Ngunit ang kanyang relihiyon lamang. Maaari kang sumama sa isang taong relihiyoso. Tama, kulam. Ngunit alam kong ang mga bayani ay mga bayani. Itong 1-0 batang gusto ng matanda, hahaha, natatawang sabi ng white god ko, kumuha ng listahan ng 1-0 pangalan. Isang maliwanag na puting haligi ang biglang lumitaw, malamig na komento ng matanda, ang pagkatalo ay nagpabalik sayo. Dapat itong dahan-dahang ibalik ang kaluluwa ng dragon. Nakatingin sa 1-0 tao sa di kalayuan. Nakikita ko silang puno ng kahihiyan. Hindi nasisiyahan ang mukha. Okay, matalo at bumalik. Siyempre talo pa rin ako, hahaha, tumawa siya at umiling. Pagkatapos ay bumangon ka at punasan ang dugo sa mga sulok ng iyong bibig. Napatingin siya sa Siyampa. Kuya tara na, huwag kang moody. Pero this time natalo kami. Ngunit ang ating isip ay hindi nagpapatalo. Hindi tayo pinipigilan, maaari nating pahabain ang hinaharap. Talagang matatalo natin ang Kia Monster. Hugasan ang kahihiyan ngayon, sigurado ka ba? Dapat tumawa ng mahina nang marinig ko iyon, naggangalit ako at sumigaw. Sa susunod siguradong mananalo tayo. Mangyaring maglingkod. Dapat seryoso siya. Kung sa susunod na mag-away kayo, sana kasama kayong 1-0. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinabing, huwag kang mag-alala. Ito ay magiging gayon. Nagtaas din ng kamao ang iba pang siyam. Mukha na puno ng diskarte, 1-0 tao ang pumunta sa batch Kuangkia. Bago umalis dumating pa sila para tumulong sa mga estudyante. Binugbog ng magnanakaw sabay na umalis ang dalawang team. Dapat ay tahimik siya at nakangiti. Ang Diyos ang huling taong lumingon. Naman. Alam ko na ang mga sumusunod na salita ay hindi sapat sa sarili. Sa susunod hahamunin kita. Hindi lang dahil gusto kitang talunin. Buhay kasi ang isip ko. At hindi na kami nag-aaway ng lalaki. Ipaglalaban kita kasama ang siyam pang kapatid. Pagkatapos sabihin yon, ibinaling ng Diyos ang kanyang ulo. Umalis ka na bago siya umalis. Umabot sa tenga niya ang tunog ng kanyang pagtawa. Salamat sa Diyos, ang swordsman ay ang tanging team 5 na pinahahalagahan namin. Ang laban ay panalo ka. Panalo lang tayo sa mga personal na laban. Marinig na salamat sa langit, ngiti ng kagalakan, at pagkatapos ay dahan-dahang nawala sa puting liwanag.